Planong kasuhan ng negosyanteng si Atong Ang, si alias Totoy o Julie Patidongan, matapos siyang ituro nitong mastermind umano sa pagkawala ng mga sabongero. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News kay Patidongan, idinawit din niya sa kaso ang aktres na si Gretchen Barreto. May exclusive report si Emil Sumangit. Siya si Julie Aguilar Patidongan o alias Totoy, ang head ng security ng Manila Arena kung saan huling nakita ang ilan sa mga nawawalang sabongero noong 2022. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, pinangalanan niya ang negosyanteng si Charlie Atong Ang bilang mastermind umano sa kaso. Nandyan sa affidavit ko yan, Mr. Charlie Atong Ang, then Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabongero. Sila ang utak ng lahat. Ayon kay Patidongan, siya raw ay nagsimula bilang bodyguard hanggang maging chief security ng mga farm ng kampo ni Ang. Idinetalya rin niya ang umano'y papel ng bawat mastermind sa pagkawala ng mga sabongero. Si Mr. Eric De La Rosa, siya ang nagmamonitor ng mga palabas. Pag alam niya ang tsupi, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang, then mag-uusap sila ni Celso Salazar, then itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagtsutsupi. Kasi Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng Pitmaster. Siya ang pinaka-mastermind at siya ang nag-uutos na talagang iligpit yung mga yan. Sa paano paraan? Katulad ng sinabi ko, may mga taong membro ng PNP na inuutosan para kumuha doon sa binyo. Idinawit din niya ang aktres na si Gretchen Barreto. Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Panawagan ko lang sa kanya para naman medyo maano siya, makipagtulungan na lang siya sa akin. Isa si Patidongan sa 6 na kinasuhan sa pagkawala ng mga sabongero. Nagdesisyon daw siyang lumantad dahil sa kung ano-anong bintang na binabato sa kanya. Sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at isa lang akong utusan niya na bilang farm manager. Ngayon lang daw siya lubutang dahil tiwala siya sa hepe ng PNP ngayon. Anya, inalok pa raw siya ni Ang para bawiin ang kanyang salaysay. Ipinakita niya sa GMA Integrated News ang affidavit of recantation na ipinipilit daw papirmahan sa kanya kapalit ng 300 million pesos. Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. Binigyan mo ako ng papel na para pirmahan ko, yung recantation ba yun, na binigay mo sa akin, kapalit ng pera. Sabi ko, hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito. At ng mga pamilya ng mga nawawalan sabongero. Nanawagan din siya sa 4 na umano'y mga dating gwardya na lumantad na. Ayon naman sa kampo ni Ang, maghahain siya ng complaint affidavit laban kay Patidongan at sa isa pang anilay whistleblower. Iyahain ito sa Office of the Prosecutor sa Mandaluyong bukas. Nakasaad daw sa complaint affidavit na si Patidongan at isa pa ay nagsabuatan umano para sa attempted robbery with violence and intimidation, grave threat, grave coercion, incriminating against innocent persons and slander laban kay Ang. Dahil daw sa pagdawit kay Ang sa kaso ng mga nawawalang sabongero, nabahiran nila ang kanyang dignidad, reputasyon at nagdulot ng stress sa kanyang pamilya. Git ng kampo ni Ang, hindi totoo, walang basihan at malisyoso ang mga akusasyon laban sa kanya. Naging cooperative daw siya sa mga otoridad simula nang gumulong ang investigasyon. Ikaw pala ikakasuhan bukas ni Atong Ang. Ano masasabi mo? Parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya. Siya naman nag-uutos ng lahat. Katulad ng sinabi niya, nag-extortion daw ako ng 300 million. Para alam ng lahat, hindi ko kayang tanggapin yung pera niya. Sinabi niya na nga sa social media na bilyonaryo ako. Patunayan ko na lang na ako isang bilyonaryong mini. Sinusubukan pa naming kunan ng pakayag si Barreto at ng iba pang pinangalanan ni Patidongan. Nanawagan din si alias Totoy sa Pangulo. Sa mahal kong presidente, BBM, sir, sana pakinggan mo naman yung mga pamilya ng namamatayan. Ito na yung pagkakataon na tulungan nyo ako. Dahil lahat ng sinasabi ko dito,
walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito. Ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero, hindi na raw ikinagulat ang revelasyon ni Patidongan. Matagal na raw nilang alam na si Ang anilay mastermind, pero takot silang unang magpangalan kay Ang. Dinaan nyo sa proseso, hindi masama ang loob namin kung ganun ang ginawa mo. Pero yung pagkidnap, pagkitil sa mga buhay ng 34 na sabongero, sobra-sobra yung ginawa mong parusa sa amin lahat. Nasaan ang konsensya mo? Wala ka bang ina? Wala ka bang anak? Wala ka bang kapatid at mga asawa? Tanggap ko na wala na yung anak ko, pero kailangan namin ng hustisya, kahit malaking kalaban. Sana raw, huwag bumaliktad o mag-recant si Patidongan at lumabas pa ang ibang testigo. Sabi ng Malacanang, patuloy na pinaiimbestigahan ng Pangulo ang kaso. Patuloy po ang pag-iimbestiga ng malalimang pag-iimbestiga para malaman kung sino ba talaga ang sangkot dito at mapanagot ang dapat mapanagot. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hanggang sa mga oras na ito ay sinusubukan pa rin ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ni Barreto at ng iba pang pinangalanan ni Patidongan. Samantala, sa panayan ng GMA Integrated News sa abogado ni Atong Ang na si Attorney Lorna Kapunan, tinawag niyang kasinungalingan ang mga pahayag ni Patidongan. I think all the statements are lies, they're false, and I think it came at a time when it became evident to him that Mr. Atong Ang was not going to give in to his extortion of 300 million, which he also attempted at several other members of the board. They were still in touch with Mr. Atong Ang, no? The last time was Tuesday. He also says that he's being forced, to issue a retraction. That's not true. So it was not like he was coerced. He is the one coercing Mr. Atong Ang. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.